Dalawang Bisaya, may itatanong ako sa ngayong umaga sa iyo. Mahalaga. Ikaw naman yung mag-interview sa akin. Oo. Sige, sige. Ganito ang tanong ko. Sa ngayong panahon ay panahon ni PBBM. Oh. Ano masasabi mo sa loob ng 1 year and 8 months na panunungkulan sa gobyerno natin? Ano may ibibigay mong paliwanag at performance niya na maganda-ganda? Performance. Oh. Anong, Actually, from 1 to 10, ano ibibigay mong rate sa performance niya, ni PBBM? siguro 4 Bakit or 4? 2 or di kaya 2 or 3. Bakit? Yun yung performance na ibibigay ko. Kasi sa totoo lang, Masyado namang mababang performance level na ibibigay kasi mo. sa totoo lang kasi Ano? si Bongbong Marcos, Ano? sinuportahan namin yan. Oo. Ako, personal. Oo. Sinuportahan ko yan. Hindi dahil sa Marcos loyalist ako. Sinuportahan natin yan naman. Oo. Dahil sa Uniteam. Yes, sinuportahan ko yan. Hindi dahil sa Marcos loyalist ako. Kasi, gaya nga na sinabi ko, Oh. bago ako naging Marcos, kumbaga, kaya ako sinuportahan yan si Bongbong Marcos dahil dahil sa, yun ang sinabi ni Inday Sara Duterte. Oh. Diba? Suportahan daw umano si Apo BBM. Yun ang sabi. Siyempre bilang DDS or sumusuporta sa mga Duterte, sino ba tayo para hindi suportahan si Bongbong Marcos noong panahon ng eleksyon? Eh wala namang ibang option eh. Diba? Yun, kumbaga, ang expected ng tao, magiging okay talaga si Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi, unang-una, maganda ang performance ni Duterte. Diba? Maganda ang performance. Bumaba si Duterte, ang ganda ng performance. Si Duterte lang ang nakita ko na presidente na bumaba na kung saan yung tao gusto pa siya na siya yung maging presidente pa ulit. Diba? Kaso nga lang, siyempre, tayo bilang isa sa mga DDS, diba? Totoo lang, yung performance si Bongbong Marcos ngayon, yun nga, kumbaga, kaya ako lang naman nasabi yung kanina, dahil nga siyempre, proceed tayo doon kung paano naging ano yan siya. Then proceed tayo sa performance. Diba? Kasi kung ano yung expect ng taong bayan sa kanyang gagawin kapag siya'y naupo. Kasi ngayon, iba talaga ang nangyayari sa pinangako ni Bongbong Marcos. Iba yung nangyayari sa expectation ng taong bayan. Diba? Kasi gaya na sinabi ko, kaya sa binoto ng tao, bakit? Unang-una, dahil nga sa mga Duterte, malakas ang mga Duterte at saka expected ng tao magkakaroon ng continuity sa mga Duterte programa, no? Mga programs ng mga Duterte administration. Then, binuto din siya ng tao, nag-expect ang tao na magandang kanyang gagawin dahil sa pagkakala na magiging, kasi sabi ng mga netizen, maganda daw ang papa niya ng pamumuno, pero yun nga ang expectation ng tao. Ngayon, proceed tayo dun sa kanyang pamumuno. Yun ang expectation ng tao, pero ang pamumuno niya ngayon, malayo po talaga sa ini-expect ng tao. Ako, saksi ako dun kasi ilang tao na rin. Sir, may tanong ako, no? Ano masasabi mo, sabi ng mga vlogger, ng BBM vlogger, no? Na binayaran niya na ang utang ng Pilipinas. Ang utang ng Pilipinas, magmula pa yan sa pamumuno ni late President Marcos Sr., yung dollar na nadugtungan sa panahon ni Cory, nadugtungan sa panahon ni FDR, nadugtungan niya sa panahon ni Estrada, nadugtungan niya sa panahon ni Gloria, nadugtungan niya sa panahon ni Pinoy, nadugtungan niya sa panahon ni PRRD. Ang utang ng Pilipinas ngayon ay nasa 15 trillion according to Bureau of Treasury, no, na nag-research ang UNTB kung magkano na ang utang ng Pilipinas. Okay. Sabi ng mga vlogger ni PBBM ay nabayaran na daw ang utang ng Pilipinas. Maniniwala naman kayo na nabayaran? Magandang tanong yan. Actually, napanood ko yan ha. Ito, actually maganda yan dahil nabigay mo na tanong yan. Isa sa pinakamagandang tanong na natanong mo ngayon sa akin. Napanood ko din yan, yung mga vlogger ng mga Insaymada. Hindi ko alam, basta Insaymada. Okay, napanood ko yan. Ayun po sa kanila, pinupuri nila si Marcos. Kasi sabi nila, nabayaran daw. Sabi ng mga vlogger ng mga Insaymada, si BBM tahimik lang, pero nagbabayad ng utang. Bakit nandyan pa rin ang utang ng Pilipinas? Hoy, kayo, paano nyo ipipiliwanag? Paano nyo ididipinsa? Paano nyo sasabihin na nabayaran yung mga sinasabi nyo? Nabayaran? Diba? Oo. Malinaw na malinaw sa record ng
Bureau of Treasury, nasa 15 trillion pa rin ang utang ng Pilipinas. Yun na nga, paano nila ipapaliwanag? Kaya nga, maniwala kayo sa mga vlogger, para kayo may something sa utak. Oo. Yung mga sa mga vlogger sabi, nabayaran na ni Marcos, si Duterte may utang, nagdagdag ng utang sa Pilipinas. Si Marcos daw, ginabatikos ng mga DDS pero nagbabayad ng utang, 15 trillion. Paano? 15 trillion plus pa ang utang. Plus, paano sasabihin nyo nagbayad? Kung nabayaran yun, mga buwaon, mga... kung nabayaran ni Marcos yan, sana wala ng record na may utang ang Pilipinas sa panlabas. Kahit sana bumaba lang naman. Oo. Wala. Akala ko bayad. Nabayaran? Nagbayad? Panahon ni Digong, isipin nyo panahon ni Digong. Hindi naman naman may pagkailan na panahon ni Duterte, nagkaroon talaga naman, nagdagdag ang utang sa Pilipinas. Pero nakita mong project ng panahon ni Duterte, ang ayuda nun, kaliwa kanan. Paano ni Duterte nagkautang ang Pilipinas? Dahil pandemic. Pandemic at saka yung development non-stop sa Mindanao, yung kasulok-sulukan ng Mindanao, lalo na sa Hulo-Sulo, sa lahat, sa Cotabato, at saka sa mga kasulok-sulukan sa Mindanao. Yes. Ay na, lagyan ng... Tama. Napasiminto niya lahat. Nandyan witness yung ating mga kababayan nandito sa Biwok ngayon na mga security guard na nagbalik loob sila sa gobyerno. Sila ang magkapag-testify. Pero yung sinasabi na nabayaran ni BBM ang utang ng Pilipinas, bakit mayroon pa? Wala, hindi totoo yan. Wala. Kaya nga sabi ko, yung mga ensaymada vlogger. Baka ang binayaran niya lang, yung interest. Wala. Kasi kung kung binayaran, sana, kahit bumaba konti, walang ganun. Oo. Ha? Nabayaran na daw. Ensaymada vlogger kasi. Ayan lang naman ang... mga ensaymada vlogger kasi. Yung mga ensaymada vlogger, hindi ko alam yan. Pero... Isa pa to, sir, mayroon pa. Itong patungkol patungkol doon sa kay Mike Abe. Si Mike Abe at saka si Cute Jared. Di ba? Sinabi ni Bongbong Marcos, si Sara Duterte, hindi role ni Sara Duterte ang makitutuking about China, yung sa Philippines Sea. Natural. Kaya nga, kasi ang trabaho ni Sara sa Defense Secretary, inapoint siya ng presidente dyan Natural, wala talaga may comment si Sara dahil nagko-concentrate siya sa as DepEd Secretary. Not a VP function. Busy si Sara sa pagbabago ng curriculum ng DepEd dahil hindi kaya nga panahon na yon yung K11 and 12 na walang silbi sa gobyerno o sa taong bayan, bagkos ay nangyayari, dagdag pa sa anin pa ng mga magulang. So ano masasabi mo doon? Kaya nga sabi ko nga, hindi. Kasi ang sinasabi nila Kus Jared at saka nila Mike Abe, sabi din ng mga iilan dyan, na isahan daw na naman ni Bongbong Marcos si Sara Duterte. Dami lang talaga alam no? Dahil? Ang dami lang talaga nila alam kasi kumbaga, pagka si Sara daw naging pro-China, nagsalita daw ng pro-China, sasabihan daw siya ni Bongbong Marcos, akala ko makakampi tayo kaya pinagtatanggol kita. Sabi ko nga, ano ba since na pinagsasabi nito mga ugok na ito, no? Wala naman talagang... wala naman talagang biring na magsalita ang isang vice presidente na regarding South China Sea or dyan sa Spratly Island o sa West Philippine Sea